Alam mo ba na ngayong 2025, kung targeting pa rin ang ginagamit mo sa Facebook ads at puro interest lang, malaki yung chance na pwede kang malugi. Bakit? Nagbabago na ang game at algorithm ng Facebook. Mas matalino na siya ngayon. Pero kailangan mo pa rin siyang tulungan gamit yung mga right strategy. And sa video na to, I'll share you yung 3 targeting strategy na ginagamit ko sa mga winning campaigns ko. Kung gusto mong matutunan at maging ahead sa mga competition at sa mga competitor mo, panoorin mo hanggang sa huli yung video na to. Hi, ako nga pala si Coach Jay Gregorio. I am a Facebook Ads Strategist and Facebook Ads Media Buyer, helping yung mga businesses at mga entrepreneurs to scale yung kanilang sales gamit yung mga proven ad strategies on Facebook Ads. Ngayong 2025, marami pa rin ako nakikitang mga old school strategy on Facebook ads. Sobrang daming interest. Kumbaga, nilagay na lahat dun sa targeting audience. So, ang nangyari, naguluhan na si Facebook kung kanino niya ipapakita yung Facebook ads. So, ito yung kailangan mong gawin. Number 1, start with a broad targeting plus AI learning experience. Noon, ang mindset natin dapat sobrang specific kaagad kapag mag-run ka ng ads. Kasi ayaw natin na gumastos ng malaki on Facebook ads. Kasi biruin mo yung 1,000 pesos tapos ang makakakita mga hindi naman talaga interested na tao, ayaw natin yon. So karamihan, ang ginagawa ng mga first time at mga bago sa Facebook ads is sobrang specific. Let's say for example sa real estate, ang ilalagay nila is lahat ng mga interest base or demographics na kailangan ng, nag-example, naghahanap ng investment, interested sa property, interested sa houses, and so much more. Walang mali doon, pero sa simula, kailangan mo munang mag-broad para matulungan mo si Facebook na mag-learn. And best yung broad targeting, especially on testing phase. So ngayong 2025 at sa mga darating na taon, mas tatalino pa ang Facebook kasi ini-integrate na ni Facebook yung AI learning doon sa kanyang ads manager. Mas nagiging maganda na ngayon yung testing ng FB ads. So, paano tayo makakasabay, Coach Jay? Una, ganito gawin mo. Gumamit ka muna sa simula ng mga basic filters. Tulad ng location. Nakakalimutan kasi ng iba, kung ang target audience mo is nasa Philippines, no? Kailangan i-consider mo pa rin na target ko ba talaga lahat dito sa Philippines? Baka naman merong specific location like sa Visayas or Mindanao na hindi mo naman talaga market. So pwede mo yung i-exclude on Facebook ads. Isa pang importante na kailangan mong alamin yung customer base mo. Kailangan meron kang customer data. Ngayon sa customer data mo, aalamin mo yung age bracket nun. For example, ang tinatarget mo is 18 to 65. Pero in reality, ang customers mo is 30 to 50. So, ang laki ng gap. So, kailangan i-exclude mo na or specific sa Facebook ads, ilagay mo yung 30 to 50 para malesen na ngayon yung mga taong hindi naman talaga kailangan na makita yung ads mo. Also, the gender, importante din na dapat kinukonsider mo yung gender dun sa Facebook ads at sa offer mo. So, pangalawa, gagawin mo is i-activate ngayon yung Advantage Plus audience. I believe by default, naka-turn on na siya by default. Pwede mo yung i-check. You can try and test yung Advantage Plus audience. It helps naman yun kasi AI-assisted targeting yung Advantage Plus audience. So, siya na yung maghahanap ng mga high-intent buyers dun sa offer mo. So, pangatlo na pwede mong gawin is mag-test ka ng multiple creatives na merong malinaw na messaging and malinaw din na call to action. Isipin mo ganito, para ka naghahanap ng mga bagong kaibigan sa isang malaking event. For example, pumunta ka sa isang event na wala kang kakilala. Kung magpapakilala ka sa lahat, mas madali kang makakahanap ng mga taong swak sa vibe mo. Kaysa kung isa-isa mo lang lalapitan yung mga tao. Alright? So ito, next strategy. Layer or maximize yung tinatawag na custom audiences. Sayang kasi kung puro cold audience or naka-base ka lang sa targeting yung ad mo. Mas malaki rin yung chance ng conversion kapag mga warm audience na yung mga nakakakita ng ads mo. Ibig sabihin, sila yung may mga interaction na sa'yo. Pwedeng nanood na ng videos mo, pumunta na dun sa website mo, nag-add to cart, or pwede ring nag-engage dun sa page mo. Kapag gagamit ka ng custom audience, ang kailangan mo lang puntahan is Ads Manager. Tapos, pag nandun ka na sa Ads Manager, basically, ganito yung makikita mo sa screen. Punta ka dito sa tinatawag na audience. Here we go. I-click mo to.
And sa audience, tatanungin ka ni Facebook kung ano yung gusto mong i-create. So gawin natin, create, custom audience. Tapos dito may makikita ka na multiple audience size. Ayan, website, customer list, video. Kapag video naman, ang maganda dito, mas sa akin mas high intent yung audience na to kasi pwede mong sabihin kay Facebook na yung mga gusto kong gawin na custom audience is yung mga nakapanood ng at least 95% ng mga videos ko sa Facebook ads ko or sa newsfeed mo, sa page. So most likely, ito yung mga taong tinatapos yung videos mo. Talagang highly intent buyers to. Pero kukunti yon. I suggest you can start from 25 to 50 para dito sa video custom audience. Kasi ito, most likely, yung mga taong nag-invest na rin ng time para i-check kung ano man yung ino-offer mo. Kumbaga, nagpakita ng mas mataas na interest. So, yeah. Dito naman, meron pa diyang other options, no? Pakita ko sa'yo. Other options. Here we go. Balik tayo. Create audience. Tapos, punta ka dito sa website. Pwede ring page, by the way. Sa page naman, dito pakita ko sa'yo. Example, page ko. Meron ako multiple pages. So, kung gagawa ko ng custom audience sa isang page ko na to, yung J. Gregorio Ads Expert, everyone who engage, 365 days, yeah, yun lang. Pero pwede rin naman dito, pero ang pinaka best dito is everyone who engage with your page. Kasi dito, combination na siya ng mga reaction, shares, comments, likes, and clicks dun sa page mo. So, yeah, marami pa ditong options, no? You can explore and try yung custom audience. Pwede kang mag-create dito ng website. Ito naman yung mga taong pumunta doon sa website mo. Ayan, pwede kang mag-click dito. So, dapat may pixel ka, no? Then, website visitors, no? Specific web page or visitors by time spent. So, grabe guys, ganun ka-powerful ang Facebook ads. And hindi nila nalalaman, marami kasing hindi gumagamit ng custom audience. And sayang. Sasayang yung budget mo sa Facebook ads pero hindi mo nagagawang pabalikan yung mga taong nagpakita ng interest dun sa campaign mo. So, starting from now, no, hindi dahilan na wala kang website kasi you can create a custom audience using yung mga videos na pinapublish mo or sa ads mo on Facebook. Pwede mo yung gamitin. Also, yung mga page engage, pwede mo rin yung gamitin. So, advantage lang kapag meron kang website, mas kilala mo, no? Kasi yung mga taong pumunta doon mismo sa website, nag-take ng specific action. So, mga high intent buyers na rin yun. May potential. So, yun yung pinaka gusto kong ibigay sa iyo sa pag-maximize ng custom audience. Number 3, meron din tinatawag na look-alike audience on Facebook ads. Look-alike audience, para meron kang idea, is ito yung kagaya ng mga audience mo, like customer base. Facebook, gusto kong gawan mo ko ng mga kagaya ng mga taong na mga buyers ko. Kumbaga, based on your data, bibigyan ka ni Facebook ng most likely kagaya ng mga taong bumili na sa'yo dati or kagaya ng mga taong nanonood ng mga videos mo. So, meron ka na kasing solid na data on Facebook ads. So, maghahanap ngayon si Facebook ng mga kagaya nila. You can try. Ang pinaka best is try for 1% look-alike para mas mataas yung chance na similar ang audience mo. Pero take note ha, bago mo gawin yung look-alike audience, eto, kailangan at least you invest on Facebook ads ng medyo matagal na rin. Sabihin natin, malaki na yung nagagastos mo. I suggest at least mga 10,000 up. No, wala namang limit. At least 10,000 pataas. So, sa 10,000 kasi, I believe marami ng audience yon. So, same lang din. Punta ka dito sa create audience. Tapos, look-alike. Click mo to. And then, kapag nandito ka na sa look-alike, pipili ka ngayon ng source. Ayan. Existing. So, example, pixel na lang sa akin. Ayan, pixel. So, dito, sa isang pixel ko, purchase recommended. So, dito, ang gagawin ko is magkikreate ako ng 1% based to sa sa pixel. Ito yung pwedeng mga bumili na. Ayan, naka-base tayo dun sa event na mga bumili na. So, maganda to. So, dito, highest value is nasa 3,000 pesos. Lowest naman is ito. So, sa isang pixel ko. But you can create a different look-alike audiences based on, no?
100-day visitors, page engage, website visitors, abandoned cart. So ganun din, i-click mo yung all page engage, ayan, tapos gagawa ka ng 1%, then make sure na meron kang location dito guys. Ayan, this is required. Philippines, then 1% lang, so estimated is 1.8 million people. 1% of Philippines population, all people na nag-engage dun sa page ko, kung ano man yung page mo. Then create an audience. So once you create an audience, no, dun sa targeting mo, lalabas na yon yung audience na yun at pwede mo na siyang iselect once you run an ads. By the way, pwede ka rin gumawa ng 10 to 5% lookalike by I really suggest na mag-start ka muna sa 1% para mas relevant din yung mga taong papakitaan ng ads mo at hindi masayang yung budget mo on Facebook ads. So, mas mataas na ngayon yung chance na maraming mga taong magi-engage dun sa ads mo na most likely na pwedeng bumili, pwedeng mag-engage, pwedeng maging lead, or pwedeng mag-inquire. Pero pro tip lang mga ka-FB ads, ang pinakasekreto pagdating sa Facebook ads is creatives, number 1, at messaging. Messaging, hindi ito yung tinatawag na ano yung sasabihin mo or nakasulat. Messaging is ibig sabihin paano makaka-connect yung message mo dun sa mga taong nakakakita ng ad mo. Dapat alam mo yung mga pain points, alam mo yung desires, alam mo rin dapat yung mga psychographics na tinatawag or yung mga day-to-day challenges na na-experience nila. Like for me, kung gagawa ako ng ads na kung gusto ko mag-offer ng training about Facebook ads course, ang una kong sasabihin dun sa ad ko or sa intro ng ad ko, kung isa kang struggling na Facebook ads media buyer or online business owners na gustong matuto paano gagamitin ng tama si Facebook ads at hindi mo na kailangang magsayang ng pera through testing, watch this video. So hindi pa ako ngayon nag-offer. Watch this video kasi dun sa video i-explain ko paano makakatulong yung offer ko sa kanya. So ganun din dapat. So kung nagbebenta ka naman ng real estate, creative at messaging. Okay yung messaging pero sa creative, hindi mo na ku-communicate yung sinasabi mo. Malabo yung mga picture, malabo yung mga b-roll, malabo yung pag-shoot sa bahay. So hindi rin siya magko-connect. Dalawa siya lagi. Creative at messaging. So napaka-importante ng dalawang bagay na yan. Kaya huwag mong kakalimutan na hindi lang technical ang sekreto, hindi lang right targeting, hindi lang perfect targeting, hindi lang yung mga custom audience na pinakita ko sa'yo. It's all about combination ng lahat ng strategy. Okay? Do it one by one. Hindi mo kailangang gawin ng sabay-sabay. So recap tayo. Number 1 na share ko sa'yo yung broad targeting muna. Then, refine ka na lang later. Pangalawa, yung custom audience are gold. No? Nakita mo kanina. Number 3, last is the lookalike audience to scale your FB ads. Kung gagamitin mo yung tatlong strategy na to, posible na hindi lang tataas ang ROAS mo. Mas magiging predictable pa ang sales doon sa FB ads mo. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, give it a like, share it sa mga kaibigan mo ng mga business owners or mga aspiring media buyers, at huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe para ma-notify ka every single week sa mga new videos ko na i-upload about FB ads. At kung gusto mo namang malaman at matutunan kung paano ko ginagawa yung tatlong targeting strategy ko, meron akong free ebook na ibibigay sa'yo dito sa video na to. Click mo lang yon, makikita mo yung Facebook ads cheat sheet. Libre lang yon, yung ebook na yon, walang bayad. So go ahead, download, click the link below. Thank you so much for watching this video. This is Coach Jay. That's it for now, and see you on the next one.